Hello, welcome back guys. At for today's video naman natin, so sisimulan na natin ang pagkabit nitong pinto ng CR. So PVC plastic door itong ikakabit natin dito sa CR. So bali guys, ang pamamaraan natin sa paggawa nitong or pagkabit nitong PVC plastic door ay ikinakabit ko muna guys itong pinto dito sa kanyang hamba. So bali meron siyang kasamang tatlong piraso na bisagra. So ang aking pamamaraan, ikakabit ko muna ito guys, itong pinto na ito dito sa hamba. And then pag naikabit ko na ito guys, sisimulan ko na rin ikabit itong doorknob para pag ating itong ikinabit ng actual doon sa CR, meron tayong mapagkakapitan dito sa pinto. Yan. So ang purpose ko rin dyan guys, kaya ikinakabit ko na rin ng doorknob pagka ito'y ating inilapat sa kanyang hamba, para pag isinara natin itong pinto dito sa dinikit sa hamba, hindi siya bubukas kasi pwede natin siyang ilak. Yan. Kasi guys, kung hindi natin ikakabit itong pinto at hamba lamang ang ating ikakabit doon sa pinaka hamba ng CR na pintuan, ay may posibilidad guys na itong hamba ay lolobo siya or bubuntis pag ito ay ating nilagyan na ng palitada yung gilid nitong hamba na ito. So pag ikinabit natin ngayon yung pinto, may posibilidad na ang ating pinto ay hindi na kakasya dyan sa hamba na ating ikinakabit. Kasi guys, malambot kasi itong hamba na ito, kasi ito ay PVC or plastic. Hindi siya katulad ng hamba na kahoy na pupwede mo siyang ikabit agad ng kahit nakahamba-hamba lang, kasi matigas yung kahoy. Dito kasi guys, sa plastic, hindi natin guys basta-basta pwedeng ikabit na lang ng basta yung hamba nang hindi nakalagay ang pinto. Kahit na guys lagyan pa natin ito ng brace, talagang lolobo at lolobo itong hamba na ito. Kaya yan, kung mapapansin nyo guys, so nakakabit na rin yung hamba dyan sa pinto at atin nang ikinakabit itong doorknob. Yan. So bali ang pagkakabit naman ng doorknob guys ay napakasimpleng paraan lamang. Lalo itong mga ganitong klase ng doorknob, napaka common lamang ito guys. Kaya kahit kayo, kayang-kaya ninyo itong ikabit. So ang kahirapan lang kasi guys dito sa plastic na pintuan na ito ay masyadong manipis at dapat medyo mahabang tornilyo guys ang ating ilalagay. Kasi guys, itong tornilyo guys na naka-indicate na dito sa plastic na pintuan na ito ay halos half inch lang. Kaya pag ito ay yung in-screw, ilang ikot lamang ay nakasalpak na siya at madaling matanggal dahil maiksi siya. Kaya ang ginawa natin guys ay pinalitan natin ito ng screw na black screw na ang haba ay 1 para maganda ang kapit ng tornilyo.
So ayan guys, kung mapapansin ninyo, idinikit na natin itong ikinabit na natin itong pinto kasama ang hamba. So itiniternilyo na natin itong bisagra niya. Yan. So bali bago natin ikinabit itong hamba na ito, atin itong ni-level bar. Ginuhitan natin ito mula dyan sa taas pababa para hindi tayo magkamali doon sa sukat, para makuha agad natin yung diretsyo ng hamba. Meron na tayong guide na guhit. Atin itong ginuhitan ng lapis. So ayan. So kung makikita nyo guys, hindi na natin na kailangan pang lagyan ng kung ano, basta't ito ay aking ginuhitan. Yun na lamang guhit ang aking pinaka guide. So nailapat na natin yung kabilang hamba. So itong isang hamba naman ang ating ilalapat itong sa aking kanan. Yan. So kailangan lang natin guys, siguraduhin nating diretsyo ang ating mga hamba. 15 minutes later. At ito na guys, yung pinto ng CR na ating binili kanina sa hardware ay atin nang in-install ngayon. Yan. So bali guys, ang pag-i-install ko nito, bali kinakabit ko muna yung itong pinaka pinto niya. Sinasama ko na siya sa hamba. Kasi guys, kung hindi natin ikakabit itong pinto at itong hamba lamang ang ating ilalagay, may tendency kasi guys na pag nilagyan natin ng halo ito dito sa gilid, minsan kasi guys bumubuntis siya, lumulubo siya papunta ron. Ganon din sa kabila. Kahit na ito ay lagyan natin guys ng mga brace dito na tukod na kahoy, nawawala talaga siya sa hulog. Kaya ang diskarte guys, paggagawa nito, isinasama ko siya. So ikinakabit ko na yung mga bisagra niya doon. Bali 3 bisagra yan. Dito ko nilagay yung isang bisagra. Sumukat lang ako ng 15 cm mula sa ibabaw hanggang dito. Dito natin nilagay yung isa. And then sumukat tayo dito ng mula sa ibaba 30 cm mula baba pataas. Dito natin lalagay isa. Kaya natin tinaasan yung bisagra dito guys, kasi kung ilalagay natin sa mababa, yung talsik ng tubig, yung pilansik ng tubig galing sa ating pagligo, tumatama siya doon sa bisagra. Kaya madali siyang kinakalawang, madali siyang mabulok. Kaya itinaas natin siya magmula rito sa baba hanggang dito 30 cm. So bali sinukat ko tong dito at dun sa taas, kinuha ko yung bali gitna niya. Dito naman natin ilagay sa gitna yung isang bisagra. So bali ito guys, ginawa ko ito, nilevel natin yan. Sinukatan natin ng level bar yan, ganyan. Para kaya kung nakikita nyo guys, ayan, levelado siya. And then ganun din guys dito sa ibabaw, nilevel din natin siya. So ayan, kung makikita nyo guys, ayan, levelado siya. Ganun din dito guys sa kabila, sinukatan din natin siya ng level. Yan, kung mapansin nyo, level din siya guys. Yan, hindi masyado makita kasi madilim. Yan. And then itong pinakalabig niya guys, ito ipinantay natin siya dito sa wall. Yan. So bali ang pagkakabit ko nito, para hindi siya gumalaw, nilagyan natin ng concrete nail dito at dito sa ayan, sa ilalim. So bali ganun din dito, nilagyan din natin siya ng concrete nail doon sa loob. So sinama na natin siya doon sa tapal para hindi siya gumagalaw, hindi siya gumalaw papunta rito or papunta ron. So ganun din sa taas, nilagyan natin siya ng concrete nail, pinakatukod niya para hindi siya gumalaw, hindi siya gumanon or pumaganon. So bali doon sa loob ganun din guys, nilagyan din natin ng concrete nail doon, nilevel natin siya. So ayan, kung mapapansin nyo guys, lapat na lapat itong pinto. Yan. So bali ito, tinatapalan na natin siya hanggang ibabaw. So bali bukas, yung kabila naman ng ating tatapalan, hayaan muna natin ito ay tumigas. Kasi hindi natin pwede itong galawin. Kasi pag ito binuksan natin,
at tinulak natin yung pinto, gagalaw ito guys. Yan, gagalaw yan, mawawala siya sa hulog. So bali bukas na natin gagalawin yung kabila. Ito lang muna ang ating tatapalan. Yan, so bali itong ilalim guys, nag-space tayo ng 1.5 inches. Yan, para merong, kasi pag nag-tiles tayo dito guys, kinakailangan merong clearance din. Yan, may clearance tayo dyan. Kasi pag nag-tiles tayo, sasabit yung tiles dyan. Kaya dapat mataas tayo ng konti dito. So bali kasi ito, gusto na may-ari lagyan ito ng harang na semento. Yan, lalagyan ng semento yan. Na dos ang kapal. Yan ang gusto na may-ari. Lagyan siya ng takip. So bali may drop na rin sana tayo doon na 5 cm, pero ang gusto na may-ari lagyan daw ito. Parang pinakarang para yung tubig, hindi daw lalabas dito. So ang gagawin natin, lalagyan natin ito ng concrete nail. Yan, concrete nail, concrete nail, concrete nail, concrete nail. Then lalagyan natin ito ng alambre papunta ron. Para matibay siya, hindi siya bibitak. Ayan. So bali ganyan lang kasimple guys ang aking pamamaraan sa paglagay ng itong PVC door. So mahirap din mag kabit ng ganitong klase ng pinto. Mas mabuti pa yung kahoy na hamba. Matigas siya kasi ito guys malambot. Mahirap talaga siyang install. Kasi ito guys bumubuntis ito. Lumulubo papunta rito pagka yung nilagyan to ng halo sa loob. Bubuntis siya. Kaya kinakailangan ilalagay natin buo ang i-actual natin na ilagay itong pinto niya dito sa hamba. Yan. So yan lang muna guys. At i-update ko kayo muli sa susunod nating mga video. So bali sa susunod na araw ikakabit natin yung lababo. So bali ito yung mga pintuan dumating na rin. So ayan, ito yung pintuan guys. So gawa siya sa Milina. So bali dalawa ito. Ito yung sa main door, itong nasa likod ng doon. Ayan. So bali ito yung sa kwarto natin. So bali hindi naman masila ng kwarto. So bali plus door na lang ang ating pinagawa. Ayan. So bali mahal na rin ang plus door guys, 3.5 ang paggawa namin ito. Tapos ito naman dahil kaibigan yung tropa yung gumawa, nakamura kami. 6.5 lang ang bigay sa amin. And then may porsyento syempre yung ahente, di ba? Okay. So update ko kayo guys at pagka ikinabit natin itong mga pinto at saka itong, so ito nakabili na rin tayo ng nakabili na rin tayo ng inodoro. So kompleto siya, full set. Ayan, may kasama siyang ito lavatory at saka yung kanyang water tank. Ayan. Alright, so yan lang muna guys. At maraming pong salamat sa inyo lahat.